kanina po bago magsimula yung STL, inilabas na po ng Malacanang yung Executive Order 110 kung saan idinedeklara na ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas. Dahil nga pa rin po ito doon sa patuloy na gulo na nangyayari dyan sa Middle East at hindi naman natin maikakaila na ang bigat-bigat ng pasanin nating mga ordinaryong Pilipino dahil po sa bigat sa taas ng presyo ng petrolyo. Eh di ba simula ngayon yung panibagong increase? Tuesday, doon sa petroleum products na sinasabi nga po kahapon na aabot ng 121 pesos kada litro yung diesel tapos 90 plus yung sa gasolina. So hindi po yan biro So ngayon lang pong gabi inilabas na po yung EO na yan para po ideklara na State of National Energy Emergency ang ating bansa. Ang ibig sabihin po niyan, kaya po siya idineklarang ganun, ay para daw magkaroon ng mas coordinated effort yung ating mga government agencies to ensure na magiging steady yung ating supply. At kaakibat nga po niyan, yung sinasabi kahapon ni Palace Press Officer Claire Castro na bubuo ang Malacanang ng Crisis Management Committee. Pero linawin natin, kahit bumubuo ng Crisis Management Committee, ang sabi rin nila kahapon, wala tayong oil crisis. O kaya kanina sa Senate nagalit si Senator Loren Legarda dahil dyan sa term na crisis na yan. 'Di ba? Pero eto nga po, binuo na yung Crisis Management Committee at tatawagin itong UPLIFT o yung Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. So ang committee pong ito ay pangungunahan ng Pangulo ng Pilipinas. Siya po yung magiging chair niyan. Meron pong iba't ibang miyembro. Kasama po dyan ng Executive Secretary at ang mga kalihim ng Energy Department, Transportation Department, DSWD, Agriculture Department, Finance Department, yun pong DepDev. Ito po yung dating NEDA. Ang tawag na ngayon ay DepDev o yung Department of Economy, Planning and Development at ang Budget Department. So ito po yung bumubuo dyan sa committee na yan. Ang trabaho nila ay patuloy na i-monitor yung ating sitwasyon at i-ensure na meron tayong steady supply ng energy, hindi maaantala yung delivery ng ating mga basic needs o yung mga essentials gaya po ng pagkain. Of course, kasi alam naman natin na kapag ka po lumolobo ang presyo ng petrolyo, domino effect yan. So yan po yung i-ensure ng Crisis Management Committee na ito na tatawaging UPLIFT. So ang effectivity po nitong deklarasyon na ito ay once na-publish na sa Official Gazette, di ko pa na-check kung na-publish na, pero in-issue na po yan, galing na po mismo sa Malacanang ang kopya na yan at tatagal po siya ng 1 buong taon. 1 year. So, 1 year. I don't know kung na-discuss ito, pero ibig sabihin ba niyan ay hindi tayo aabot sa punto na magrarasyon ng mga fuel? Walang ganon. O depende pa rin yun sa outside factors? Depende kasi yan eh. Kasi, well, that will be part nung trabaho ng komite. Kasi kung ano yung mga hakbang na naiisip nila. Yun eh. So diba? Silang maghahanap ng solusyon sa supply. Silang maghahanap ng solusyon. Ngayon, kung kailangan nila ng subcommittee, bahala rin silang magdesisyon. Pero ang hindi ko alam kung ano ba dapat maging reaksyon natin dito. Nakakatawa ba tayo na kahapon ang pinagtatalunan natin ay yung mga semantics na wala pa tayo sa krisis. But obviously, krisis o hindi, problema po itong kinakaharap natin.